Magandang araw mga kabayan and welcome back sa aking YouTube channel, Jing No Boundaries. So for today's video mga kabayan is continuation po ng aking vlog nung nakaraang araw. Kung matatandaan nyo mga kabayan is nag-upload po ako ng video kung saan pinirmahan na nga po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang 2024 budget. And pinakita ko rin po doon mga kabayan ang top 3 na priority for next year, which is ang DepEd or education side. Second is the DPWH and the third is DOH. So for today mga kabayan, itong video na po ito ay i-share ko po sa inyo yung detailed na pupuntahan po ng 2024 budget. Ayan, so before anything else mga kabayan, sa lahat po ng hindi pa po nag-subscribe sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and notification bell para po ma-update kayo sa mga nangyayari po sa ating bansa. So ayun mga kabayan, bago ko po i-detalye kung saan po mapupunta yung 2024 budget, ito po yung listahan. Panoorin nyo po muna yung video ni Speaker Martin Romualdez, yung in-interview po siya ng media. Speaker, pero nakadepende ito sa availability ng funds, di po ba? So paano yan pag walang maipoproduce na funds, maapektuhan po ang proyekto ng gobyerno? Makaka-affect po ba ito sa pagtugon sa mga pangangailangan ng taong bayan? Ay, huwag kayong mag-alala. Kaya ang ating presidente ay napakasipag. Nakikita mo, hindi lang dito sa Pilipinas siya nagtatrabaho, pero doon sa ibayong dagat, maghahanap siya ng mga foreign direct investment na makakadagdag po sa ating kaban ng National Treasury, no? Nandun lang tayo sa Japan, marami tayong nakikita pledges po at ang daming nakikita actualized na investment. So yung ginagawa din natin, kaya nandun ako, in-explain din na ating Pangulo kung bakit nandun ako. Parati kasama si Speaker kay minsan kailangan din ng mga adjustments dito sa tax policies. Kung minsan sa umpisa kailangan ng tax holiday. Any tax measure emanates from the House of Representatives. Doon gaganap po ang itong mga policies. So any revisions to any tax measures. Nakikita naman ng mga investors at yung mga kausap natin dyan sa Tokyo, Japan, sa mga biyahe natin na yung executive at yung legislative ay nakakaisa. Ayun mga kabayan, so napakinggan po natin ang pahayag ng ating mahal na Speaker Martin Romualdez. Ayan, tungkol po sa interview po niya sa isang media. Ayan, so totoo naman po yung sinabi ni Speaker Romualdez mga kabayan na hindi lang po dito sa bansang Pilipinas nagtatrabaho ang ating Pangulong Bongbong Marcos, kundi sa iba yung dagat. Actually mga kababayan, kung nakita nyo rin po yung isang vlog ko po nung nakaraan, pinakita po natin kung ano-ano po yung mga pledges na nakuha po ng ating Pangulo sa Japan. Ayan, so yung mga state visit niya po, yung mga foreign trips po ni Pangulong BBM, hindi po ganun basta-basta, no? Pag umuwi po ang ating Pangulo ay talagang tinitiyak niya na marami siyang naiuwing investment para dito sa ating bansa, para sa ikauunlad ng ating bansang Pilipinas. Anyways mga kabayan, ito na yung mga priority for next year budget. Ayan. So, statement po ito ni Speaker Martin Romualdez. Ayan. Para po sa food security, maglalaan ng 5 billion para isupport sa ating farmers. So kung nakikita nyo sa mga video po ng ating Pangulo, talagang bumibisita po siya sa iba't ibang sulok ng Pilipinas para po tugunan yung mga pangangailangan ng farmers. Nagbibigay siya ng mga binhi, mga assistance, mga cash assistance sa mga farmers, fertilizers, mga gamit po sa pagsasaka ng mga magsasaka para po bumaba po yung kanilang puhunan, yung production cost, at para po bumaba rin po yung pasa nila sa market. Ayan po. Ayan, free irrigations, seed, fertilizers, and other farm inputs. O yun po yung explanation ko kanina. 5 billion din po ang ilalaan para sa kanilang na-produce at naipupunta sa market. Ibig sabihin po,
itutulong po ng gobyerno yung 5 billion po mga kabayan para nga po bumaba yung cost ng production, at the same time yung pasa din po nila sa market is mababa rin. Tutulungan po ng government yung mga farmers yan para sa kanilang para mababa na po ang pasa nila sa market. Yung gobyerno na po yung magtatapal ng mga ibang ginastos nila sa pagsasaka. So ito po yung additional 5 billion pesos. Ayan, may 80 billion pa po na ibibigay para sa National Irrigation Administration to build more dams, water reservoir, and solar irrigation system. Napaka-importante po lahat ito sa mga magsasaka natin, especially pag El Nino. Ayan, so nababalitaan nga po natin na makakaranas ang Pilipinas ng El Nino. So itong mga ipapagawang mga irrigation dams, malaking tulong po ito sa ating magsasaka. Number 1 priority po talaga ng ating Pangulo ay ang mga magsasaka, dahil sila po ang sabi niya na nagpapakain sa bawat Pilipino. Ayan, so puntahan po naman po natin yung sa health side. Ayan, sa mga hospital na ipapagawa. Ayan, so magko-construct of course ng mga bago na hospital, at kung hindi man po bagong mga hospital, i-expand po nila yung mga existing facilities ng hospital. Ayan, 1 billion para sa UP General Hospital, 1.5 billion para sa National Kidney and Transplant Institute, which is marami po talagang matutuwa dyan na mga kababayan natin, dahil yung mga kasama ko po na pumipila ng libreng gamot sa OVP, OP, ang dami po talagang may mga kidney problem, mga dialysis patient, kaya makakatulong sa kanila and masasayahan po sila dito. 1 billion para sa National Children's Medical Center. 1 billion din para sa Bicol Regional Medical Center. Okay, take note mga kabayan, Bicol Regional Center. Kumbaga, kung politika lang po ang pinag-uusapan, hindi po yan baluarte ng ating Pangulo. Pero tignan nyo naman po, kasali ang Bicol Regional Medical Center sa mga prioridad na hospital na ipapagawa or i-upgrade next year. Yan. So, wala talagang kulay ang politika sa ating Pangulong Bongbong Marcos. And 500 billion para sa Batangas. Ayan, para sa mga housing projects naman po. Ayan, kung makikita nyo po or kung updated po kayo sa mga video ng Pangulo, kada year po ay may project po siya na 1 million housing unit per year. Ayan, na ipapatayo every year hanggang matapos po yung term niya as Pangulo. So kasama pa rin po yun sa mapupuntahan ng 2024 budget. Ayan, babasahin ko lang po. With government subsidy, more Filipinos can now have access to quality, affordable housing. Since monthly amortization is only 2,500 to 3,500 pesos. Government housing which must be more affordable than the projects of private developer, which cost about 15,000 a month in amortization. Totoo naman po, 'di ba? Napakalaking save yung 2,500 from 2,500 i-compare mo po sa 15,000 na ino-offer po ng mga private sectors para sa pabahay. Ayan, so marami pong matutuwa dito. Ayun, may mga kabayan, meron din pong nakalaan sa West Philippine Sea. Ayan, basahin ko lang din po ulit. 1.5 billion for the development and expansion of the airport in Pag-asa Island. 800 million construction of shelter port for fishermen and boats in Lawak, Palawan. The island closest to Ayungin Shoal, which are a platoon of Filipino soldiers, is manning and rusting Navy vessel intentionally grounded there in 1999 as a symbol of Philippine presence in that area. So parang bibigyan nila ng kumbaga improvein nila yung nagras, or ano ba sa Tagalog ang ras, yung kinalawang na Navy vessel intentionally grounded there since 1999. Ayan, so take note tong mga priority po ng ating Pangulo next year. Ayan, and last but not the least, of course mga kabayan, itong AKAP, Ayuda sa Kapos and Kita. Ayan, para sa mga hindi indigent pero mababa ang kita. Ayan, so yung mga minimum earner, yung mga farmers, yan yung hindi na po kasali sa mga indigent.
Ayan, aims to provide direct cash assistance to the near poor or families earning up to 23 a month and below. At least 12 million households will benefit from it, including low-income workers like those construction and factories, drivers, food service crew, and the like. Ayan, so comment down below mga kabayan kung sino dito yung mga 23 a month below yung sahod. Ayan, kasama po kayo sa one-time cash assistance na 5K. Ayan, maliit man kung mapapakinggan po ay yung 5K, pero napakalaking tulong na rin at the same time. Kasi saan mo naman po kukunin yung 5K, di ba mga kabayan? Ayan, so mga kabayan, sana po naging okay yung explanation ko dito sa 2024 national budget natin. Sana po naintindihan nyo. And please comment down below mga kabayan sa mga maapektuhan nitong national budget. Ayan, congratulations po sa inyo and congratulations po sa buong Pilipino. Ayan, so thank you mga kabayan. Hanggang dito muna yung aking video. And please stay tuned for more updates sa ating gobyerno. Once again, this is Jing No Boundaries mga kabayan, and Merry Christmas po sa lahat.